At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pasko na sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ipagpatuloy mo ang pagsasalaysay, Benito. Pagkatapos, anong sumunod na nangyari? Pinababa ni Kagawad Dasyong ang kargamento sa bahay ko. Tapos narinig kong usapan nila ni Boy na kaya daw doon inilagay sa bahay namin para ibintang sa amin nila Kapitan at Vice Mayor Agaton ang pagkawala ng ipinadala ni Senador Rosete. Hindi totoong sinasabi niyan, Sargento. Nagsisinungaling siya. Tumahimik ka, Kagawad Dasyong! Ha? Kilala kita! Marami ka nang ginawang ganyan. Kaya mas pinaniniwalaan ko ang salaysay ni Benito kaysa sa salaysay mo kanina! Sargento, sinungaling ang taong yan eh. CBO namin yan, Sargento. Kilala ko yan. Napakasinungaling niya. Huwag niyo sang paniwalaan. Nako, kinalulungkot ko, Kagawad Dasyong. Pero tulad ng nasabi ko na, mas paniwala ang mga sinabi sa akin ng taong ito kaysa sa mga sinabi mo. Kaya ikaw ang sasampa ng kasong pagnanakaw. Hindi maaari yan. Hindi. Umahimik ka, Kagawad Dasyong. Kundi, ikukulong kita. Gusto mo? Sargento. Veronica, abserto si Benito sa binibintang sa kanya na pagnanakaw ng ipinadala ng maagang pamasko ni Senador Rosete. Abserto siya, friend. Ganun ba? Mabuti naman at naabswerto siya. Kundi, magpapasko siya sa piitan. Magaling talaga si Benito. Bilib na bilib ako sa kanya. Hay, naku, friend. Hayan ka na naman. Laging ang paghanga mo kay Benito ang sinasabi mo. Huwag kang padalos-dalos, friend. Baka mamaya magsisisi ka. Ano naman ang pagsisisihan ko? Para humanga lang ako sa kanya eh. Alam mo, friend, nag-uumpisa yan sa paghanga. Ang susunod Tama dyan... na, friend. Ayaw kong mag-away tayo. Dahil mahaba na ang ating pinagsamahan. Sana naman respeto mo naman ang damdamin ko. Bakit? Masama ba na humanga ko sa isang lalaki? Masama ba, Veronica? Sagutin mo ako! Ha? Pining? Wala namang masama sa sinabi ko Itinuturing kitang matalik na kaibigan. Ayaw kong mapahamak ka. Kaya pinaalalahanan kita lagi. Huwag mo sanang masamain yun. Bakit kung ikaw bang nagpapaalala sa akin tungkol sa pakikipagrelasyon ko kay Kapitan? May narinig ka ba sa akin, ha? Sobra ka naman. Parang hindi kaibigan. Hindi kaibigan ang turing mo sa akin. Sige, kung ayaw mong palalahanin kita, gawin mo ang gusto mo. Pero itong tandaan mo, kahit sumama ang loob mo sa akin, hindi ako magbabago. Dahil kaibigan kita at mahal kita. Veronica! Sandali lang! Veronica! Ha? Naku! Nagtampo sa akin ang kaibigan ko. Kumusta na rito, Kagawad Dasyong? Okay lang ba ang trato sa iyo ng mga kapulisan? Okay naman, Sir Temporosyo. Ay, mabuti naman kung gano'n. Sir Temporosyo,
Bakit naman nagkaganon? Bakit ako ang ipini nila? Wala talaga akong kasalanan. Mga buwisit ng mga kalaban natin. Talagang planado sila. Ayan, tingnan mo. Nagawan tayo ng kasalanan. Pero sabi ng abogado ko, may posibilidad daw na pati ako ay huhulihin at ipipiit din nila. Paano yan, sir? Di makukulong tayong dalawa. Naka, ano ba ito? Buwisit talaga ang agaton na yun. Ang galing niya. Akala ko ipipitsugin lang ang kakayahan niya. Matindi rin pala. Parang na-influensyahan niya ang mga pulis. Hindi pwede ito, Kagawad Asyong. Mag-iisip ako ng paraan para ma-absoldo tayo. Sir Timprosyo, igawan mo lahat ng paraan. Ayokong mamaskulito sa kulungan. At siguradong masisira ang karangalan ko. Plano ko po naman din na tatakbuling kapitan sa susunod na barangay eleksyon. Sa ngayon ay wala akong maisip na paraan. Pero sabi ng abogado ko, may hirapan daw siyang sagutin ang paratang nila laban sa atin. Ano? Patay. Sino kayang hihingan natin ng tulong ngayon? Vice Mayor Timprosyo. Sino ang tulad ng sinabi ko, Kagawad? Wala pa akong alam na pwede nating lapitan. Pati si Senador Rosite, hindi ko na makontak. Ilang beses ko na siyang tinatawagan sa messenger. Pero parang nakablock na yata ako sa kanya. Hindi. Hindi. Mabuti naman at dumating ka na, kuya. Alam ko na ang ibig mong sabihin po niyan. Ipinagluto mo ako ng paborito kong ulam. Kuya, hinintay Tama kita na po dahil... yan. Ayaw ko na ang mga luto mo. Naumay na ako. Mas gusto ko na ngayon ang mga luto ni Karen. Ay, kuya, kahit ayaw mo na mga luto ko, walang problema sa akin. Pero importante itong sasabihin ko sa'yo. Kaya makinig ka naman sana sa akin. Ano ba yan? Hihingi ka na naman ng pera para gamitin mo na pampadoktor? Gusto mong magbughang bata? Patatangusin mo ang pangungilong mo? Ganun ba? Ay, naku po niyang. Wala akong maibibigay sa'yo. Marami akong pinagkakagastahan ngayon. At saka wala ka ng pag-asa. Dati nang pangit ka. Lalo na ngayong tumanda ka, lalong pumangit ka. Ay, sige kuya. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin sa akin. Pero hindi ako nagkikimkim ng sakit ng loob sa iyo. Dahil kuya kita. Mahal kita, kuya. Pero kailangan pakinggan mo naman itong sasabihin ko. At dapat na hanggang maaga pa ay malaman mo. Ha? Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Nabuntis ka ni Jose? Ganun ba? Hindi ako naniniwala. Ay, hindi kuya. Nasaktan ako nang babasa ko sa social media na... Ay! Na ano? Bakit hindi mo ituloy kagad? Ay, kuya. May nag-post sa social media na tinanggal ka uli ni Mayor Gustalvo sa line-up niya. Ano? Na naman? Bakit daw? Dahil nasangkot ka raw sa nakawan. Ninakaw niyo raw ang padalang maagang pamasko ni Senador Rosete. Hayan, basahin mo. Ang daming nagmumura sa'yo. At tuwing nababasa ko ang mga negatibong komento nila, nasasaktan ako, kuya. Ganyan ka kahalaga sa akin. Kahit alam ko na wala akong halaga sa'yo. Punyang, sandali lang. Mag-usap pa tayo. Punyang! Ay, totoo kaya ang sinabi niya.
kailangang makausap ko si Mayor Gustalmo. Kung totoo nga na tinanggal na niya uli ako sa line-up ng partido. Kanina pa ako dito sa barangay hall. Hindi ako kinikibo ni Veronica. Nasaktan yata siya sa sinabi ko sa kanya. Gusto ko siyang kausapin. Kaya lang, baka sigawan lang niya ako. Benito, tamang-tama ang dating mo. May ipapagawa ko sa iyo. Ha? Sige. Ano yun, Pining? Pakisabi kay Veronica, magme-merienda na kami doon sa karinderya. Okay, sandali lang Veronica, sabi ni Pining magmirinda raw kayo doon sa kalenderya. Pakisabi sa kaibigan ko na siya na lang pumunta dahil busog pa ako. Sandali lang ang sasabihin ko sa kanya. Pining, sabihin ng kaibigan mo, ikaw na lang daw ang magmirinda mag-isa dahil busog pa siya. Ganun ba? Oo. Pakitanong siya kung gusto niyang ipagbalot ko siya ng mamemerienda niya mamaya. Sige, sandali lang. Veronica, gusto mo raw bang ipagbalot ka niya ng mimirindahin mo mamaya? Sabihin mo sa kaibigan ko na wag na. Sayang lang ang pera niya. Buti pang ikaw na lang ang yayain niyang magmerienda dahil crush na crush ka niya. Ha? Ako? Crush ni Pining? Benito, sabihin mo sa kaibigan ko na hindi totoo yan. Walang katotohanan yan. Naku, sandali lang. Ano ba naman kayo? Magkatabi na nga kayo rito. Ginagamit niyo pa akong dalawa. Buti pa mag-usap na lang kayo. Ha? Kundi, paghihimasin ko mga dibdib ninyo. At paghahalikan ko kayong dalawa. Sige, mag-usap kayong dalawa. Benito! Sige, subukan mo! Ha? Kundi pipisain ko yung itlog mo! Sige, subukan mo! Ha? Veronica? Kap, may problema tayo. Anong problema yan, Kagawad Gusteng? Sila Pining at Veronica. Ah. Nagkatampuhan pala. Kailangan natin silang ayusin. Bakit? Anong dahilan ba ng tampuhan nila? Hindi ko nga ho alam, Kap Pero ang naririnig ko, dahil sa tuksuhan. Ha? Tuksuhan ano? Kasi itong si Pining, humahanga raw kay Benito dahil sa katapakan niya. Lagi daw niyang pinupuri ito. Kaya sabi raw ni Veronica, type na type daw ni Pining si Benito. Kaya napikon yata itong si Pining. Sinabi rin niyang type ni Veronica si Ambring. Ano? Nakaw, parang bata naman sila. Buti pa ikaw nang umayos sa kanila, Kagawad Gusteng. Kayang-kaya mo na yan. Dahil may ayasin pa kami ni Bayaw na mas malaking problema. Ha? Anong problema ka? Tinanggal na naman si Bayaw ni Vice Mayor sa line-up nila Kaya ayusin namin. Dahil hindi pa yata alam ni Mayor na naabsulto si Bayaw sa pagkakasangko sa nakawan. Kaya ikaw na nga balang mag-ayos sa kanila. Subukan mo ang galing mo kung kaya mo, Kagawad Gusteng. May tiwala naman ako sa iyo
nandito na ako sa barangay hall. Talagang napakatahimik dito ha. Di tulad ng dati na hindi na sila tumitigil sa pagkukwentuhan tong dalawa. Ay, paano ko kaya sila sisimulan to? Kailangan maayos ko silang dalawa. Sana maayos ko na sila para ma-edit ko na si Bebang. Buti na lang at napasagot ko siya. Pining, Veronica, maaari ba tayong mag-usap sandali? Kagawad, kung tayong dalawa lang ang mag-uusap, payag ako. Pero kung may kasama tayo, ayaw ko. Kagawad Gusting, payag ako na mag-usap tayo kasama ang kaibigan ko. O yun naman pala eh. O sige, mag-usap tayo sandali. Kagawad, pakisabi sa kaibigan ko, wala ako sa mood na makipag-usap ngayon sa kahit na sinong kaibigan pa. Ha? Ikaw naman, Veronica. Alam kong nagtatampo ka kay Pining dahil... Tama na, kagawad! Pero ipagpaumanhin mo, may pupuntahan pa ako. Nako. Huwag ka munang umalis. Kailangan makapag-ayos kayong dalawa. Magpapasko na. Pangit yung ganyan na may tampuhan kayo. Kaya huwag ka munang umalis. Kailangan maayos ninyo ang problema ninyo. Alis na ako. Huwag mo akong harangin. Pwede ba, kagawad Gusting? Hindi kita paalisin hanggat hindi kayo makapagbati ni Pining. Bitawan mo nga ako! Bitawan mo ako! Kagawad Gustay! Anong ibig sabihin nito, ha? May relasyon na kayo ni Veronica? Nako, si Bebang, patay! Bebang, maniwala ka. Wala kaming relasyon ni Veronica. Gusto ko lang silang pagbatiin. Anong pagbatiin ang sinasabi mo dyan? Kitang-kita ng dalawa kong mata. Magkayakap kayo. Maghahali ka na sana kayo pero dumating ako. Kaya hindi nyo tinuloy. Manluloko ka, Gusting. Katulad mo si Upong. Hindi totoo yan, Bebang. Nagkakamali ka. Talagang pag-aayusin ko sila dahil may tampuhan Tama na, pwede ba? Basta, malinaw na sa akin ang lahat. May relasyon kayo ni Veronica. Isusumbong kita kay Kapitan. Isusumbong kita. Nako, huwag Bebang. Hindi totoo yung sinasabi mo. Nagkakamali ka sa hinala mo. Ginawa mo pa akong sinungaling. Kitang-kita ng dalawang mata ko na magkayakap kayo tapos yan ang sasabihin mo. Naku naman, Bebang. Maniwala ka sana sa akin. Wala kaming relasyon ni Veronica. Wala. Paniwala ko. O bakit anong pinagtatalunan ninyong dalawa? Vice Mayor, huling-huli ko sila Kagawad Gusting at ang Veronica na yon na magkayakap silang dalawa. At maghahalikan na sana pero dumating ako. Kaya hindi nila tinuloy. Vice Mayor, hindi po totoo yan. Wala po kaming relasyon ni Veronica. Maniwala kayo sa akin. Nako, lagot ka, Kagawad Gusting. Umanda ka kay Bayaw. Pinakialaman mo ang chicks niya. Malas mo. Pero Vice Mayor, hindi totoo ang sinabi ni Bebang. Nagkakamali lang siya ng hinala. Alam mo, Kagawad Gusting, lalaki rin ako. Kahit anong mangyari, hindi ko rin naaminin. Kaya malas mo. Umanda ka kay Bayaw. Baka mapatay ka niya. Vice Mayor. Ano ka mo, Pining, ha? Nanibibang na magkayakap sina Kagawad Gusting at Veronica? Oo, Kagawad.
Kaya galit na galit si Aling Bebang kay Veronica ngayon. Dahil mag-boyfriend na pala sila ni Kagawad Gusting. Aba, nandito na pala si Marites. Ikinikwento na ako sa'yo, Kagawad Adong. Veronica, nandyan ka pala? Hindi namin namalayan na nga pagdating mo. Ano bang pinagsasabi sa'yo ng Marites na ito, Kagawad? Hoy, Veronica! Hindi ako Marites! Anong hindi ka Marites? Ano ba itong ginagawa mo? Ikinikwento mo ako kay Kagawad Adong. Puro naman kasinungalingan. Bakit mo sinabing magkayakap kami ni Kagawad Gusting? Di naman totoo. Alam mo ang totoong pangyayari. Pero iba ang sinasabi mo. Ha? Veronica, Kwan, hindi ko sinabing magkayakap kayo, kundi nakapagkakapan kayo. Talagang traitor kang kaibigan. Traitor ka! Veronica, buti pa pag-usapan ninyo ng maayos yung problema nyo. Huwag kayong magsigawan, nakakaiya, dahil mga matatanda na kayo. Kagawad Adong, naiintindihan ko po ang kaibigan ko. Talagang masamang-masama ang loob niya sa akin. Sige po, alis muna ako. Sige, Marites! Ipagkalat mo na nagyakapan kami ni Kagawad Gusting! Bisit ka! Bisit! Veronica? Maayos pa kaya ang hidwaan nila Pining at Veronica? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pasko na sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amik Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!